Good morning, Yusek. Ma'am, may we know po ano ng mga hakbang ang ginagawa ng pamahalaan kaugnay ng immigration crackdown ng Trump administration? Sabi po kasi sa ulat, mayroon ng 20 undocumented Filipino migrants ang nakakulong sa US ngayon. Po, muli ang mga detalye pong ito ay ipapaubaya po natin pansamantala sa DFA at kapag ka po meron na po tayong detalye na katugunan po dito, ibibigay po namin agad sa inyo. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Good morning po, Yusek. Ma'am, nag-start na po yung hearing ni Senator Amy Marcos regarding sa arrest ni former President Duterte, and dumalo po si Senator Bato de la Rosa doon, and sa sinabi niya po ay parang nagrereklamo po siya sa hindi pagdalo ng ilang executive official, at ito raw po ay tahasang pagbabaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. He adds na we are on the verge of constitutional crisis kung tuluyan daw pong i-snob yung investigasyon. Our reaction po. Sino po nagsabi po? Si Senator Bato de la Rosa. Hindi po ba niya natatandaan na nagkaroon na ng first hearing? Siya po yata yung wala. That was an opportunity para sa kanya para magtanong. So wag niyo pong sisihin kung ngayon po ay hindi umaten ang mga cabinet officials natin sa pangalawang hearing po. 6 na oras po ang naging hearing nung una. Sana po dumating siya, nagpakita siya, para po nakapagtanong siya na maayos. But do you believe, or hindi po ba tayo naniniwala sa sinabi niyang pwedeng magkaroon ng constitutional crisis daw po, ma'am, kung patuloy daw pong gagawin ito ng Malacanang? Dapat malaman din po ni Senator Bato na ang patungkol po sa executive privilege ay matagal na po ring inayunan ng Supreme Court. Marami na pong kaso na desisyon na ng Supreme Court. Nandiyan po ang Senate versus Ermita, Neri versus Senate Committee, kung saan po ang executive privilege ay patunay lamang po according to the Supreme Court decisions na ito po ay maaaring i-invoke ng ating Pangulo at ng kanyang mga high-ranking officials. Especially kung ito ay mga patungkol sa deliberative process privilege, presidential communications privilege, or state secrets privilege. So sana po mabasa niya po ang mga kasong ito para po siya maliwanagan. Follow-up question from Maricel Halili. Hi ma'am, magandang umaga po. Just one quick follow-up. Sinabi po kasi rin ni Senator Bato na gusto niyang ipasabina itong mga government officials na hindi dumalo. Do you think this is a reasonable move coming from Senator Bato, and posible ba yun? Nasa kanya po yan. Kung magpapasupina siya, siguraduhin lamang din po niya na siya po ay magpapakita. Next question, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, sinabi kasi kanina na on negotiation phase pa yung pagbili natin ng F-16 sa US. Sakali, Yusek, saan kukunin ng gobyerno ang pondo pambili po ng mga nasabing aircraft? Naku po. Sa ngayon po, ako po personal ay hindi ko po batid ang kasagutan patungkol dyan. Sana po natanong kanina kay Sir Jonathan Malaya. Anyway, sabi pa po natin, wala pa pong detalye, katulad pong sinabi ni Sir Jonathan Malaya. At alamin po natin kasi nasa negotiation pa lang po. At pagka po nagkaroon na po ng mga detalye patungkol po sa budget, muli ibibigay po agad namin sa inyo. Thank you po. Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Hello. Magtatanong lang po ako, kami regarding po dun sa alas reaction ng sa 17% reciprocal tariff na inimpose ng US government sa Philippines. May assessment na po ba yung Philippine government kung ano yung mga industries na maapektuhan ng nasabing 17% tariff? Sa ngayon po, wala pa po tayong detalye patungkol po kung ano mga industries na maaaring maapektuhan. Pero siguro po itong 17% na ipapato na tariff ay isa na rin pong magandang balita. Dahil mas marami po na bansa na mas napatawan ng mas mataas na tariff. At lumalabas nga po na parang tayo lamang po ay ang second lowest, no? Susunod po tayo sa Singapore. At ayon din po sa DTI,
yung impact po nito ay medyo hindi ganon kalaki, very minimal po. At tayo rin po ay naniniwala sa isang relasyong maganda, ang US-Philippine Alliance. Kaya po, ang pagpapataw po ng 17% ay maaari na pag-aralan din po ng gobyerno po, ng administrasyon ng US. Kaya ito po ay tatanggapin natin. Pero kung ano man po ang maaaring maging impact, of course, tayo ay dapat tumugon ng nararapat. Pero as of the moment, sabi nga po ng DTI, very minimal po ang magiging impact sa atin ito. Ma'am, but what steps will the government take to ease the impact of the additional tariff kung saan? Titignan po natin. Kasi ang base naman po sa mga reports natin, hindi naman po din kasi ganun kalaki yung ating ini-import, no? Or ini-export, I mean. Hindi tayo malaki ang ini-export sa US. At alamin po natin, base na rin po sa DTI at sa DOF, kung ano maaaring maging dating or impact ng 17% sa mga project or sa mga produkto ng Pilipinas. Last na lang, ma'am. Will the government appeal the additional tariff sa US government po? May plano po bang mag-apela yung Pilipinas na parang i-reduce or tanggalin yung 17% tariff? Sa ngayon po, wala pa po tayong nadidinig kung may plano po. Pero kapag ka po nagkaroon ng pag-uusap patungkol po dito, at muli, ibibigay po namin ng update patungkol dyan. Thank you po, ma'am. Yusek, we have a follow-up question from Ace Romero, Philippine Star. But Yusek, how is the Philippines taking that decision from the Trump admin, given that the US is a traditional ally of the Philippines and supposedly we have very close ties? So how is Malacanang taking this additional tariff? Decision po kasi ng gobyerno ng US yan. Kung meron po silang dapat na pangalagaan patungkol sa kanilang mga economic growth nila or sa kanilang mga ekonomiya, hindi po ito mapipigilan. Yan po ang kanilang magiging polisiya. At sabi nga po natin, ang pagpataw po ng 17% na second lowest, sa ating palagay ay hindi na po ganon kasama. Mabuti pa rin po ito sa ating palagay. Although undeniable, it could also lead to higher costs, di po ba, yung tariff. So, may epekto din ho yun kahit paano sa ating economy. Yes. So, how are we taking this, are we even taking this positively given that it could lead to higher costs? Pwede po kasi maging positibo ito, pwedeng maging negatibo ito, lalo kapag ka po tayo nag-export. Pero kapag ka po nanatili ang ganitong klaseng polisiya, maaari pa rin din po tayo makakuha ng mga investors mula doon sa mga bansa na may pinapatawan ng malalaking tariff. So maaari silang pumunta sa Pilipinas, dito sila magsagawa, mag-manufacture, dahil 17% lamang ang pinapataw sa atin. So pwedeng negative positive ito. So you're saying since mas mataas sa iba, they might reconsider and Investing here. ito na lang. Okay. Meron ba tayong ibibigay na offer sakali sa US or sa Trump admin in case para somehow ma-mitigate or somehow ma-ease yung tariff na yan, or will we renegotiate para magkaroon ng better terms given that we are close allies? Siguro po, ang tamang ahensya po ang sasagot po niyan, at sa kasalukuyan po ay wala po tayong update tungkol sa iyong tanong. Salamat po. Thank you. Ana Badjo, GMA News Online. Good morning po, ma'am. Ma'am, may we just get your reaction on the recent statement made by Vice President Sara Duterte that although it is ironic, but she has to thank President Bongbong Marcos na nagkaroon sila ng forgiveness ng papa niya, former President Rodrigo Duterte. Okay. Mas maganda po siguro kung magpasalamat muna si VP Sara sa kanyang ama mismo, kay dating Pangulong Duterte. Dahil kung siya man po ay nagkaroon ng pagkakataon at nagkaroon ng oras kasama ang kanyang ama, ay dahil ito sa kasong EJK. Kung hindi po naganap at hindi nagawa ang sinasabing mga aksyon patungkol sa war on drugs at walang nag-complain,
hindi naman din po sila makakaroon ng pagkakataon na makapunta sa dahig. So mas magandang pasalamatan niyo muna po dahil sa ginawa ng kanyang ama, sa mga nirereklamos po sa kanya, yun po yung naging cause kung ba't sila nasa dahig. Pero pinaabot po natin to sa Pangulo. At ang sabi po niya, glad I could help. Thank you, ma'am. Okay. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat. Malacanang Press Corps at magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas.